3, 2, 1. Ito na kasi hello po. Yes? Busy po ba kayo? Anong atin? Ano po kami, galing po kami sa Calamba Doctors, Ah. mga student nurse po. Magtatanong lang po kami Ah, about... parang survey. Apo, Thesis nyo, thesis. Opo, Okay. sa MSc. Okay lang po? Sige, sige. Pwede po bang malaman yung pangalan niyo po? Super Trike. Hindi, joke lang. Aldrin Sadoy. Aldrin, Ah. Sir Aldrin Ah. po. Ako po si Jelia, siya po si Isa. Oh, shoutout sa inyo. Siya, ano pong name niyo? Hello po, mga ka-vlogger. Super. Sige. Tanong, dali. Okay, una po, Oh, teka. Ganito na lang. Panahihirapan kayo. Doon ka sa loob ng tricycle ko, dali. Oh, doon kayo. Okay, tapos ako magtanong. Okay. Ano bang tanong mo? ano po yung mga serbisyo po dito na tingin niyo po ay kulang po sa komunidad? Mula sa komunidad namin, siguro yung tamang serbisyo, lalo na yung sa mga basura, yun o. Pakita mo yung mga basurang yan, ayun o. Yung tamang tapunan ng basura. Kasi kalimitan yan ang nagiging reklamo ng barangay namin sa maling pagtatapon ng basura ng mga residente. Ano ba? Next po, ano po yung mga kasalukuyang hamon o pangangailangan po na hinaharap ng inyong pamilya sa komunidad niyo? And paano po nito na apektuhan po yung kalagayan po ng pamilya niyo po? Ayan, about sa issue niya, tungkol sa pamilya. Siyempre, yung issue niya, yung tungkol sa korupsyon. Alam naman natin yung issue ng korupsyon, di ba? Apektado ang pamilya natin sa halip na meron tayong kinikita ng maayos. Kaya ang nangyayari, yung buwis na ibinibigay natin sa gobyerno ay nakukurakot nila dahil sa hindi maayos na magbibigay serbisyo para sa tao. Oh, number 3. Number 3, ano po yung mga nakikita niyo po or karaniwang problema po sa kalusugan na naranasan niyo ng pamilya niyo po or ng mga tao? Kalusugan. Sa kalusugan, wala. Sa mga sakit. Opo, mga sakit. Sa mga sakit, wala namang masyadong dumating na sakit. Pero syempre, dapat mas maging maingat tayo sa ating sarili, sa ating pangatawan, sa ating paligid, para makaiwas tayo sa sakit, lalo sa pagkain. Kaya sa kumakalat na bagong virus daw ngayon. Oh, number 4. Number 4, wala po sa pananaw ninyo po, no? Ano po yung mga ginagawa, may mga action po bang ginagawa din sa komunidad niyo para matugunan po yung mga kailangan po sa mga, in terms po sa mga healthcare services po? Oo, sa serbisyo naman ng barangay namin, okay naman. Kaya lang syempre, medyo ang tao nakukulangan pa rin sa mabilis na action ng gobyerno. Lalo na halimbawa, pag kami nagkakasakit, yung serbisyong libreng gamot, sa halip na ibibigay ng maayos sa tao, nangyayari, hihingihan pa ng maraming requirements. Gulapay na nga yung tao, may sakit na nga yung tao, hihingihan pa ng requirements. Di ba? Isa na rin sa ebidensya yun para pag sabihin, bigyan mo ng magandang serbisyo ang tao. O, number 5. Number 5, meron po ba rito mga posible yung panganib po na maaaring magdulot po ng pinsala po sa pamilya niyo po or sa komunidad niyo? Sa komunidad, wala naman Siyempre, ang trahedya o sakuna sa buhay ng tao, nangyayari lang yan, siyempre. Una, sa mga bagyo tulad yan. Yung mga ganun lang, yung pagkakasakit. Siyempre, una pa rin yung safety first. Number 6. Number 6, okay. Ito naman po yung background po ng mga, ano po yung mga, ano po natapos na antas ng inyong pamilya po? Ako, ang tinapos ko lang, ay high school lang ako. Pero professional ako. Yes! Driver nyo, super trike. Next po. Sa tingin niyo po ba, ligtas po at abot kaya po ba ang inyong tirahan po dito at nakakatulong po ba ito sa kalusugan ng inyong pamilya po? Siyempre, nagkakaroon lang naman ng lamok pagka yung may-ari ng bahay o isang komunidad ay hindi maayos yung, lalo na yung sa palinisan ng mga kanal. Tama. Yung kanal, Ganito, halimbawa, napakadumi ng kanal na to. Ayan ang numero uno na pinanggagalingan ng mga lamok. Number 8! Number 8! Kayo po ba at ang inyong pamilya ay regular nakakakuha ng check-up, bakuna o mga health screening? Sa aming mga matatanda, sa aming mga magulang, wala na yan Siyempre, mas prioridad namin yung mga anak namin. Lalo na medyo sensitive pa yung kanilang kalusugan. Number 9! Number 9! Okay. May mga seminar po ba o mga workshop dito na mga pangkalusugan po na ginagawa yung barangay? Meron. Una na dyan, yung programa ng mga
ng mga SK para sa mga kabataan na malapit ng mabangga. Sabi ka lang eh. Siyempre, merong ginagawang action yung ating mga SK dito para sa mga kabataan, para sa seguridad naman nila. Number 10! Next! Nakakaranas po ba ang inyong pamilya sa pagbaha po at paano po ito nakapekto sa araw-araw? Oh, yung syempre sa pagbaha, una pa rin natin sisinin dyan, yung ating gobyerno. O sino natin ating gobyerno. Siyempre, lalo na yung naging issue ng flood control project, no? Siyempre, pagka ganyang ang lugar natin binabaha, una natin siyempre nga iisipin yung kaligtasan ng pamilya natin, di ba? Siyempre, una, pagka ganyang may paparating na bagyo, alam naman natin na pagbaha ang kasunod yan, no? Siyempre, isesave na natin yung pamilya natin. Siyempre, una yung buhay, sunod yung ating mga ari-arian. Wala na ba? Wala na. Okay na po. Oo, pagpipicture din ako sa inyo.